Ako, miss na po namin. Kahapon nagkaroon ng prayer and fasting ang mga leaders. Na-miss namin sila kasi usually kasama namin sila pag kami yung mga ganyan. At maraming kainan na hindi namin sila nakakasama. Itong mga nagdaang araw, may mga birthday. Alam niyo naman si Pastor, di ba? Isa sa mga paborito niya yan, kainan. So talagang nami-miss namin sila. Ako siguro 2 days ago, talagang medyo hindi ko na natiis. Sinabi ko talaga, nami-miss ko na kayo. Yan, medyo emo. No? Pero, yun, no? Sabi niya, darating na siya sa August 23 at dapat dumating na sila sa August 23. Pero today, katulad ng sinabi ni Pastor, ako po ay nagagalak. I'm so thankful and this is a privilege from God na magkaroon ako ng ganitong pagkakataon, no? Na maglingkod sa inyo at gamitin ng Panginoon para maging daluyan ang ituturo niya ngayon sa atin sa umaga na ito. Na even I myself, tinuturo rin ito sa akin ng Panginoon. So, siguro maganda mahiling ko na ipanalangin niyo ako. Okay ba yon? Na ipag-pray niyo ko na ang banal na spirito ay kumilos sa akin at gamitin ako ng Panginoon. Yun talagang tinig niya, yung salita niya, yung nais ng puso niya, yun ang mahayag sa umaga na ito. At papanalangin ko kayo na magbuksan ng puso ninyo ng Panginoon para marinig niyo ang tinig niya. Okay ba yun? Lay hands niyo kung ganon. Kasi pinagpipray din mga pastor. Okay ba yun? Alright. Pati kayo po dyan, mga online viewers namin. Sama mo ko sa prayer. Sige, panalangin niyo po ako. Lay hands niyo po ako. Sige po. Yes. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Diyos, salamat Lord God na muli naming naranasan ang kabutihan mo. Dahil sa mga oras na ito, narito kami, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, Lord God, because of your mercy and grace upon us, Lord God. Indeed, you are good, O Lord, for bringing us here and preparing our hearts for great things coming from you. Lord, I pray, Lord God, na ang bawat isa sa amin will open their hearts, Lord God, and their spiritual ears, O Lord God, so that this very moment, Panginoon, ay maging pagkakataon sa bawat isa sa amin to be transformed into your image and likeness, Lord God. Let the power of your word accomplish its purpose, Lord God. O Holy Spirit, move in our hearts, speak to us. In Jesus' name, amen and amen. Katulad nung sinabi ni Pastor Bong dun sa video kanina, na nung nakaraang series natin, Lies or Promises, ay naibahagi niya na sa atin, no? Yung unang bahagi ng 2 Peter chapter 1. So, with that, siguro malinaw sa ating lahat na ang pag-uusapan natin itong buong serya na ito ay mula sa aklat ng 2 Peter. No, doon tayo magano. Yun ang ating masusing pag-aaralan this time. And last time, binanggit ni Pastor sa video na sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4 na ibinigay na sa atin ang lahat na kakailanganin natin. Di ba? To live life in godliness, no? Na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Na matupad yung kalooban niya, na nung tayo ay niligtas ng Panginoon at binago niya tayo nagkaroon ng pananampalataya at sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, ay binigay na sa atin ang lahat. Sabi doon sa text na yun. Pero ito po ang tanong ko. Kung ibinigay na sa atin ang lahat, bakit tayong mga Kristiyano ay hindi patuloy na namumuhay na nagbubunga yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Naalala ko po nung ako ay nagtrabaho sa call center, mga 4 na buwan. No, nagkaroon ako ng ganung pagkakataon. And maraming tinuro sa akin ng Panginoon nung nagtatrabaho ako doon. Dahil alam niyo po siguro, lalo na sa mga nagtatrabaho rito sa call center, ang schedule doon, di ba? Para kang mumu, no? Sa gabi, gising ka, sa umaga, tulog ka. No? Para kang from the USA. Parang sila Pastor Bong, nasa Chicago. Nasa ganun ang buhay. Yung umagahan mo, yun ang hapunan mo. Medyo confused talaga ako noon, nag-i-start ako. And pagdating mo sa call center, ang kaharap mo na agad yung computer.
At yung telepono, na tuwing magri-ring, kinakabahan ka. Dahil baka yung kausap mo, it's either papagalitan ka o hindi mo masosolve yung problema niya. Kasi CSR ka Customer Service Representative. Ibig sabihin, kailangan nila na serbisyong totoo mula sa'yo. Dahil may problema sila, either sa billing nila o merong benefits na hindi nila makuha, ganyan-ganyan. So usually, pag upo ko doon, ang aking login ay alas 11. Dahil ako po'y mabait na bata, alas 9 pa lang nasa call center na ako. Nandun na ako, pine-prepare ko yung sarili ko, hinahanda ko po yung mga ninanavigate doon. Ganyan. So pag simula po ng alas 11, yan na, tuloy-tuloy na tawag. So sa madaling salita, mahirap magkaroon ng pagkakataong makausap mo yung mga kasama mo and everything. And even pagkakataon na mag-spend ng time with the Lord. Ang hirap, di ba? Ang ginagawa ko po, yung lunch break ko ng alas 3. Hindi ako maalis sa station ko. Ang ginagawa ko, yung mid-break ko, nagla-lunch na ako. Naguguluhan ako. Nagla-lunch ba ako noon? Nagbe-breakfast ako. So, yung kumakain ako ng gano'n. Pagdating ng talagang lunchtime, nagde-devotion ako. Doon mismo sa station ko. No? So, nung nagde-devotion na ako, may mga dumadaan-daan silang gano'n. Hi, Mami. Mami kasi tawag sa akin eh. Mami, ganyan. Hi, Mami. Ganyan. Nagaganyan ka, buti ka pa nakakagaganyan ka. Kasi akong simula lang. Nagulat ako, ay, bakit po? Kasi Christian din ako eh. Christian din. Okay, ganun, devotion naman ako. Tapos maya, Mami, coffee break. Sila, Yossi break. Di ba, baba ko, sama ako, coffee break. Tapos yung isa kong kasama, yung pagbaba ko doon, pagkita ko, di ko, Yossi sila. Ako, kapi-kapi, di amoy Yossi na ako, may sigarilyo na ako, pero kapi-kapi lang ako. Pag-akyat ko, sabi, Mami, anong mga favorite song mo? Kasi mahilig siyang kumanta. Kasi nasa Christian, environment, so mga ganun. Ganun ba? Ako rin eh. Mga hill song. Pero kasama siya nag-yoyosi sa baba. Christian din pala. So sabi ko, bakit ko nabigay na ng Panginoon ang lahat ng ito? Bakit may mga Kristiyano na pag napunta sa isang sitwasyon, ay imbis na magbunga ron bilang binago ng Panginoon, ay parang katulad pa rin noon dati. Nung bago sila maligtas. Bakit parang hindi sila namumuhay na mayroong pananampalataya? Bakit ganon? Kung naibigay na. Sabi dito, sa 2 Peter chapter 1 verse 5, which ito ang ating pag-uusapan. Sabi dito, for this very reason, make every effort. Sinabi dito, make every effort. So I believe, ang ibig sabihin dito ni Pedro is, tayo ay may responsibilidad. Na hindi mangyayari na tayo lalago sa Panginoon o mamumunga tayo ng pinanonood lang natin o hinihintay lang natin na dumating si Jesus muli. Dahil yan ang pinangako niya sa mga niligtas niya. No? Total, maliligtas naman ako. Save naman na ako. Sige, mabuhay na lang ng kung paano bawat araw-araw. Sunod na lang sa agos ng buhay. No? Pero dito, pinupunto ni Pedro, no, na make every effort. Ibig sabihin, we have a responsibility to cooperate, to participate doon sa binigay na at ginagawa ng Panginoon sa atin. And God has given us the Holy Spirit and the Word of God to transform us. But we have to cooperate and to participate. And sabi dito, to add, idagdag. No, idagdag to your faith. Idagdag to your faith. Ibig sabihin, bago mangyari ang lahat ng ito, yung pagdagdag na yan, kailangan ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon. So si Pedro, ang kinakausap niya rito ay mga tao na may pananampalataya na. Kasi ang pundasyon ng paglago ay faith. Kahit anong gawin natin sa buhay natin, if we don't have the faith and we do not believe in the Lord, we do not surrender our lives to the Lord, kahit anong pagpapakabait ang gawin natin, kahit anong mga magagandang bagay ang gawin natin, di ba? Sabi nga, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Kasi apart from God, wala tayong magagawa.
Kaya ang basis nitong mga efforts na ito, nitong responsibility na ito, ay yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung nasa atin na, yung pananampalataya mo. Kaya itong pagtuturo na ito, kung sa tingin nyo parang hindi kayo sure doon sa pananampalataya nyo ngayon, I want you to listen very well. Kasi God is going to talk to you right now, going to speak to you. That the only way that He can bring the best in you is for you to put your faith in Him. So, sabi rin, for this very reason, make every effort to add to your faith. No? Alam nyo, naalala ko sa baking. Ayan, pag nagbe-baking, sino rito po ang mahilig mag-bake ng cake? Meron? May tatapat kay PM? Sa Swanee's Cakes and Pastries. Yan. Ha? Kumain ng cake, may tatapat kay Swanee. Yan. Oo, kasi siya yung yung bago lumabas yan sa bahay, siya yung tumitikim. Kaya Swanee's Cakes and Pastries. No? Ibig sabihin, sa pagbe-bake, no, mahalaga na naiintindihan mo yung mga ingredients. No, hindi yung pag nakalatag, diba? Sige nga, pagharap sa inyo ng mga ingredients, may butter, may itlog, may asukal, may flour, anong gagawin nyo ngayon dyan? No? Pag tinitigan mo yan, hindi ka magkakaroon ng cake. Hindi mabubuo. No? Yung goal mo na sana, meron akong maibigay na birthday cake mamaya sa friendship ko. No? Hindi mabubuo yung tititigan mo siya. No? Kailangan, gamitin mo yung ingredients. At kailangan alam mo anong purpose niyan. Dati nalilito ako sa pagkakaiba ng baking powder at baking soda. Pareho naman may baking sa simula. Tapos sabi nila, pareho itong nagpapaalsa. So bakit merong may baking soda, walang baking powder, merong may baking powder at may baking soda? So nag-research ako. No? Kailangan maintindihan ko eh. And one thing that I learned sa baking, hindi pwedeng lahat sasalpak mo ng one time. Yung, sige, dyan na lahat yan, dyan, tapos halo, kang ganun. Hindi pwedeng ganun. Meron niyang pagkakasunod-sunod. No? Unahin mo, pagsamasamahin mo lahat ng dry ingredients. Ako, secret trade itong sinasabi ko sa inyo. Unahin pagsamasamahin ng mga dry ingredients, salain. Kailangan din, alam nyo kung anong klaseng harina. Marami palang klaseng harina. Hindi lang pala all-purpose flour, self-rising flour, flour, pati asukal. Maraming klaseng asukal, no? Makinig kayo. Confectioner, brown, red, basta madami siya. So, kailangan alam nyo. Tapos alam nyo yung pagkakasunod-sunod. Ano pagsasamahin nyo. Tapos alam nyo kung gaano karaming oil, karaming eggs. Lagay 100 ng itlog. No? Magiging scrambled egg ang inyong cake. Okay, so, dapat alam nyo, hindi yung pagkakasunod-sunod nun. Or else, you will not come out with what you desire to see and to eat. No? Katulad nito. Yan, nauna kanina eh. Yan, mga ganyan, di ba? Parang, di ba, pag inihain sa'yo, no, mapapa-happy birthday to you ka talaga, di ba? Usually, yung iba na kung umu-order ng cake sa akin, ayaw nilang kainin. Gusto na lang nilang panoorin. Pero pag kinain mo, ganito itsura niyan. Di ba? Pag tama ang pagkakasama-sama, paghalo, paghahanda, pagka banat ka lang ng banat, kung ano-ano lang ang ginagawa mo sa buhay mo, pwedeng maging ganyan. Pwede pa namang kainin. Ayan. Pero parang bato, no? Tapos parang binuhusan lang ng Milo. Ano yung nangyari dyan, no? So, it means, hindi mangyayari yung dinidesire ng Panginoon sa atin if we will not do or follow, no, what we need to add into our lives to cooperate with His transforming grace sa buhay natin. So, with that, we have to learn this series, these things, yung mga qualities na ito that we need to add, no, to exert effort to add to our faith. This August and September, we will learn itong mga ingredients na ito that we will add. And today, what we're going to talk about is the quality called goodness. Yan yung una. Yan yung unang-una. And everything will follow. Hindi siya parang pag binasa nyo ang 2 Peter chapter 1 ay parang random na nakalagay yung mga qualities. Kundi merong you add up until the fulfillment of the purpose of God into your lives. And that would end in love. No? Pag binasa natin yung ating text. So now we will talk about goodness.
And talking about goodness, no, we have to understand na goodness is the summation o yung kabuuan ng katangian o character ng Panginoon. Okay? Naunawaan ba natin na goodness is God is faithful because He is good. Na? God He is a provider because He is good. No? Yun yung kabuuan no, na katangian ng Panginoon. It's a character of God. Goodness is a character of God. And we have to understand how God looks at this character, itong goodness. And of course, goodness, maraming meaning yan. It's a very, parang malawak ang ibig sabihin niyan. And in this text, sinasabi dito na the word arete, or yung from the original text, Greek, ang word na yan ay arete. Now, it means na goodness o arete, ang ibig sabihin niyan is yung nature ng isang bagay ay nagagamit according sa pagkakalikha sa kanya. Halimbawa, martilyo. No, martilyo, hindi mo yan pinanghahalo ng adobo. Tama ba ako? Sino rito ang nag-adobo na ng martilyo ang sandok? Ha? Siyempre, siguro yung mga handyman sa likod, yung mga nagre-repair ng bahay. No? Pero hindi gano'n. No? Pag ang martilyo, ginamit mo pang pukpok ng pako. Okay? At pumasok ang pako. No? Nagdikit ang mga kahoy, nabuo ang bahay mo. That is good. Kasi nagamit yung bagay na yon for the purpose that it was made, kung paano siya nilikha. So katulad natin, we are created in the image and likeness of God. Tayo ba ay nabubuhay according to the image and likeness of God? And that is goodness. Ganon ginagamit ang salitang goodness dito sa text na pinag-uusapan natin. And katulad ng sinabi ko, malawak ang ibig sabihin ng goodness. But we will talk about two things about goodness. Now, there are two phases in goodness, no, in the light, in the eyes of God. Una is hating like God does. So that's the unang muka, no, ng goodness. Hating like God does, and pangalawa is loving like God does. So we will just focus on these two things. Katulad ng sabi ko, malawak ang ibig sabihin ng goodness. But here we will talk about two things in the light of how God sees goodness. No, goodness is hating like God does, and also it's loving like God does. So it's a love, hate. Now, you can see in that passage. So here, let's see. Sinabi dito sa 2 Peter 2, verses 4 to 6. Tingnan natin, no? Paano nakikita ni Lord? So, tingnan natin. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Sa tingin nyo, sino yung tinutukoy dito? Si Lucifer. Alam nyo ba si Lucifer? Worship leader yan. Mga worship leader. Worship leader, ibig sabihin parang, di ba, parang nandyan lang, katabi lang talaga ni Lord. No? Laging nasa gitna ng worship ministry ng kalangitan. Pero anong sabi rito? For if God did not spare angels when they sinned, and yet He sinned. No, hindi nagbunga yung kanyang So he sinned. Ibig sabihin, ano ba yung sin nito si Satan? No, pride. Di ba? Kasi gusto niya siya maging Diyos. Di ba? Siyang bida. Ako, mga worship leader. No. Joke. Oo, di ba? Kaya ako, pag kino-coach ko yung mga worship leader, no, syempre, binigyan ng talent ni Lord yan. Mga singer, hindi lang worship leader. Mga artist, dramatista, etc. Yung mga nagagaganyan dito sa harap. No? Each time I coach the artist, kasi syempre pag artist ka, no, meron kang there's something in you that others don't have. Di ba? So, ikaw naman, galing ako. No? Minsan may danger na ganun. If you go beyond
to the purpose of God, ba't niya binigay sa'yo yung talent na yun? So I always warn them, no? Kasi si Lucifer, worship leader. Siguro poging-pogi pa siya noon, no? Sa worship leader. Pero yun, no, ano sin niya? Because he thinks na he is higher than God. No, pride, and he is so proud, and he's so yabang. And God hates that. Sabi dito, ano sabi? Hindi niya ni-spare. No, hindi niya ni-spare. And next, sabi dito, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So, naalala nyo to, Sunday school, si Noah, the Noah's Ark. No? Naalala nyo na even si Noah, hindi siya makapaniwala na pwedeng gawin ng Panginoon yun. No? Pero because of ungodliness, in the lives of the people nung panahon ni Noah, not worshiping God but worshiping idols, no, living their lives hindi ayon sa himala na pinakita at pinahayag ng Panginoon sa kanila, hindi na recognize sa revelation ng Panginoon. Anong damdamin ng Panginoon diyan? He did not spare them, and he punished them. And next, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly, God hates the unrighteous, the ungodly. Hindi dahil nagtatampo siya. Hindi dahil maimo si Lord. Ano ba yan? Hindi ako sinunod. Lahat na nga binigay ko. Hindi pa rin. Yung pa rin gusto nila, hindi ganoon si Lord. Yung parang pagka yung asawa natin, nakalimutan yung anniversary. Ba yan? Pinagluto ko na lahat, pinaghanda ko, nagpabango ko, nagpa-spa ko. Hindi na alala ang anniversary namin, di ba? Imo ka, magtatampo ka, magkukulong ka sa CR, harap ka sa salamin, mag-iiyak ka sa harap ng salamin. Hindi ganoon si Lord dito. Hindi ganoon yung kind of hate niya. No? But because God is good, He is holy, sin cannot exist in the presence of a good God. Because of who God is, that's why He hates sin, He hates unrighteousness, He hates ungodliness. Tayo, we live in a world na puno ng kamalian. Kahit saan ka magpunta, manood ka lang nga ng TV. Di ba? Puno ng kamalian. And there was a time na hindi ako mahilig manood ng mga video na nilalagay sa Facebook kasi parang feeling ko waste of time. Kaya minsan, wala lang natuwa sila kung ano-anong pinopost nila. Pero there was a time na parang naintriga ako na may nanay na nakaupo, dun sa naka-stay lang na ganyan, may nanay nakaupo sa kama, tas may batang nakadapa doon. So, naintriga ako, tinignan ko. Na-break talaga yung heart ko kasi ginagawa nung nanay dun sa anak na bata, tas may isa pang parang young person na nanonood dito sa kabilang side. Umiiyak yung bata nakadapa. Tapos hinahataw niya ng tropilo sa muka. Tapos iiyak yung bata, yung hiyak na hindi na makahinga. Tapos nakangudngod na yung batang ganyan. Nagsasalita yung siguro it's a foreigner siya, somewhere in Asia. Ginaganon niya yung bata, which I think 1.5 or 2 years old. Kasi, pag medyo umaangat na yung mukha ng bata, umiyak nakadapa, umaangat, babanata na naman niya nung unan, sunod-sunod. Ganyan, tapos iiyak na naman, tapos, gano'n na naman siya kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi. Sana nga naiintindihan ko Tapos lalapit na, yung bata, alam nyo yung nature ng bata na lumapit pa rin sa magulang for rescue. Lumalapit pa rin sa kanya. Pwede ko lang hatakin yung paa ng bata, tapos kunin ko na, daling ko na kasi helpless na ako. Lumalapit pa rin sa kanya. Paglapit ba naman, tinadya ka na gano'n. Talaga sabi ko, hindi ko napigilan. Talaga nag-comment ako sa baba. Nag-comment talaga ako. Hindi naman ako galit. Pero I hate that. No, yung comment ko, sabi ko, oh my gosh, may ganito bang nag-i-exist na magulang na talaga. So yung gano'n, maraming kamalian, kasalanan around us na nakikita natin, nararanasan natin, nandun tayo sa gitna ng mga pangyayari na yon. How do we respond to that? Do we hate what we see o do we join in what we see? Na pagka nagkaayaan na, kahit alam mo, malinaw sa'yo na hindi yun ang kalooban ng Panginoon,
Go ka lang. Sige na, kasi baka ma-offend sila. Sige na, kasi baka mawalan ako ng friendship. Sige na, baka ako'y KJ. Na kapag ka merong mga dinadaanan kang sitwasyon na hindi nakakairita talaga, lumalabas, nag-iibang anyo ka, at sinasabayan mo yung kamalian ng tao, nakaharap mo. So goodness is hating like God does. Kung paano siya namumuhi sa kamalian at kasalanan, yun ay kabutihan. Do you enjoy yung presence na yun? Pag nandun ka na? O sa simula, medyo, hindi ako dapat nandito. Ba't ba ako nandito? But, one shot lang. One shot lang. Hindi nga eh. One shot lang nga, wala ka naman. Tagal na natin di nagkita eh. Sige na nga, one shot lang, Lord. One shot. Ganyan. Shotting ko kaya yun. One shot lang. Alam nyo, pag nag-one shot kayo, alam nyo yan. Kasi galing ako dyan eh. Pag nag-one shot, anything na winan shot nyo, kahit hindi yung inom-inom, anything that you step on to ungodliness, hindi nyo napapansin yan. Tuloy-tuloy yan. So don't challenge yung lugar na yon. Don't challenge yung faith nyo na kaya nyo, and you will go to that place and just allow yourself na paglaruan ka nung kamalian na yun. So, again, do you hate like God does? Do you hate ungodliness? Do you hate unrighteousness? And here, we will see, sabi, the Lord examines the righteous, but the wicked, those who love violence, He hates with passion. With passion. Ibig sabihin, mula sa kapuso-pusuan ng Panginoon. It's breaking the heart of God. So I will leave that to you, mga kapatid. How? How will you respond when you're right there in front and surrounded by this unrighteousness? And let's see, anong ginawa nitong mga binabanggit ng Panginoon kanina, dun sa passage natin na inuna. How they faced itong mga kamalian sa paligid nila, and how God showed naman this time yung paano siya magmahal. Ano ang minamahal ng Panginoon? Na that goodness is loving what God loves. So here, sabi rito, if He did not spare the ancient world, katulad ng binanggit kanina, when He brought the flood on its ungodly people, but protected, Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So here we will see, God protected Noah. He was surrounded with all the ungodliness sa paligid niya, pero what God did, anong ginawa ng Panginoon? He protected them, and He saved His families. No, is living in righteousness. So we can see that God loves righteousness. Katuwiran. No, yung pamumuhay ng tama at ayon sa moral ng Panginoon, yung hindi nabubuhay sa immoralidad, kung hindi nabubuhay ayon sa pagkakalikha sa kanya ng Panginoon. So sabi rin dito, and if He rescued Lot, si Lot, yun yung nasa gitna ng Sodom at Gomorrah, a righteous man again, a righteous man, isang matuwid na tao, who was distressed, stress na stress siya, by the depraved conduct of the lawless. For that righteous man, mismo si Lot, living among them day after day. Imagine mo yun, Ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Mismo kung nasang ka man lugar, minsan araw-araw kasama mo pasaway. Di ba? Naalala ko ulit dun sa call center, may katabi ako, mura siya ng mura. Iho-hold niya yung phone para hindi niya mamura yung caller. Tapos nagmumura naman siya sa tabi ko. Meron kaming ganyan na divider. Andyan yung family picture ko, yung mga picture ng friendship, tsaka smiley, para lagi akong masaya. Hindi kahit na inaaway na ako ng caller ko, yes ma'am, how may I assist you? Ganon ka pa din. Abay, binabanatan ba naman yung
yung divider, nagtitilampunan yung mga picture frame sa akin. Ay, sorry. Tapos magbumura na naman siya. Sa kabila rito, ganun din. Sabi ko, pagka ganun, gabi-gabi pala ako. Gabi-gabi, ganyan ang kasama mo. So kung saan kayo nasa lugar, imagine niyo sila. Buong bayan yan, pasaway. Kasama niya araw-araw. Pero pinanindigan niya ang pagiging matuwid. Kaya ang sabi ng Panginoon, ni-rescue siya. At nung sinunog ang Sodom at Gomorrah, ni-rescue ng Panginoon sila. Because mahal ng Panginoon ang mga matuwid. Amen? At sabi rin dito, if this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. God knows who are living according to His righteousness. So what the goodness that is loving what God loves is righteousness. No? Ang katuwidan. Pero ito po ang righteousness ay hindi niyo pwedeng gawin. Tanging ang Diyos ang nakapagbibigay ng righteousness sa atin. At yan ang ginawa niya, no? Nung kanina pinag-uusapan natin. That what He had already given to us is His righteousness through His Son, Jesus Christ. So hindi natin pwedeng trabahuin na maging matuwid. Hindi natin magagawang maging matuwid sa sarili nating kakayahan, sarili nating gawa. Di ba alam ko, mababait naman kayo Sabihin nyo nga, Amen. Mababait, di ba? Umuwi sa bahay, nanay nagluluto, di ba? Naglilinis ng bahay, nag-aaral mabuti, mabait. Ako mabait ako. Yun ang alam ko. No? Kasi nung ako po ay lumalaki, sabihin mo kung ano mong gusto mo pagawa sa akin, gagawin ko. Para lang, ma-please ko yung mga tao sa paligid ko. So usually ganyan tayo, mabait para wala tayong masaktan, wala tayong ma-offend, para lahat friendship tayo, kahit na mali na yung ginagawa, friendship pa rin, sunod ka lang ng sunod, no? Dati, sabi sa akin, mag-aral ka mag-ballet, mag-aral ka mag-Hawaiian, mag-aral ka mag-gitara, mag-piano, lahat po yan, inaral ko. Sinunod ko sila lahat. Tapos tuwing may bisita kami, mag-ballet ka nga. Lalabas ako sa kwarto, nagbabalay ako, ganyan. No? Kasi gusto ko silang ma-please. Yan usually ang goodness na meron tayo, understanding natin, di ba? Kaya tayo mabait dahil gusto nating ma-please ang mga tao. Tama ba ako? Ayaw natin magalit ang asawa natin. Di ba kaya uwi na maaga yung mga mister? Na? So yan ang usually. Pero alam nyo, yung kabaitan na trabaho lang natin ay nakakapagod. Tama po ba? Darating ang panahon, ayaw mo na maging mabait. Magre-rebelde ka na. Kaya po 18 anyos, ako po ay nag-asawa. Napagod ako maging mabait. No? Kasi talaga po sa sarili lang natin, hindi natin kayang maging righteous, maging matuwid. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon, ng pagbabago sa ating buhay, ang pagkilos ng banal na spirito na nasa atin na. Dahil ang katuwiran natin ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. We are made righteous through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi, we are clothed with His righteousness. So hindi yan ang idinadagdag mo. Pinag-uusapan natin dito ay yung kabutihan, yung goodness. But this is what delights the heart of the Lord, yung righteousness in us. And paano natin yan pinaninindigan? Paano natin yan sinasabuhay? Paano natin dinadala yung righteous breastplate natin, kahit saan man tayo nandoon, na para ang buhay natin will shine out the righteousness of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So again, sabi dito, for you were once darkness. Natatandaan niyo po ang panahon na yon. Na parang walang direksyon ang buhay natin. Na tayo parang everything, even gawin na natin ang lahat, ay parang wala pa rin tayong direksyon sa buhay dahil nasa kadiliman tayo. But now you are light in the Lord. When His righteousness came to us, we become the light in the Lord. Live as children of light. Live in righteousness. For the fruit of the light consists in all goodness,
righteousness and truth, and find out what pleases the Lord. Find out what pleases the Lord. Not what pleases other people, not what pleases yourself. No, hindi yung ano yung magpapasaya sa iyo o magpapasaya sa ibang tao, kung hindi what pleases the heart of God. So this is what goodness is. No, that goodness is hating what God, how God does, and loving how God loves. Ayaw niya ng kamalian. It breaks the heart of God. But God loves those who stand for who they are. You stand as righteous. You stand as what you are made for. And that is goodness. You are created and you are living your life according to the nature that you are made. You are made in the image and likeness of God. And if you are living out that truth, if you are living that truth, then goodness is coming unto you. So, when we add goodness, this is the only way. Add goodness by choosing righteousness. We cannot be good by our own self. We can only add goodness to ourselves because of the righteousness that God has given to us. And if we choose righteousness, if we choose yung katuwiran ng Panginoon, if we choose yung kung paano na tinuwid ng Panginoon ang buhay natin, ang puso natin, mga desisyon natin, if we will choose the work of the Holy Spirit in us, na nililinis niya tayo sa araw-araw, tinatransform niya tayo, binabago niya tayo sa bawat sitwasyon, kahit nasang lugar kayo, if we will just choose righteousness in the Lord, then goodness is coming, adding day after day, day after day sa buhay natin. That's how we add goodness, not by our own strength, but by cooperating with God, with what God has already done in our lives. Makisa tayo, mag-participate tayo, wag na tayong magrebelde sa kung sino tayo. Stand up for who you are in the eyes of God. If you believe in the Lord, kung sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon and you have faith in Jesus Christ, therefore, the righteousness of Christ is in you. Amen? Ngayon, kailangan mong mamuhay ayon sa kung sino ka. Kung saan ka nandun, live as a righteous son of God. Sa work, be the light in that work, in that place. No, hindi ako naniniwala na kahit katiting, hindi ka pwede mag-ilaw doon kung talagang pinipili mo to live in righteousness. Na sa kabila ng mga kamalian sa paligid na yon, hindi ako naniniwala na hindi pwedeng mahayag ang Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, kung pipiliin mo to live in righteousness. If you will make a courageous choice to live right and to reject evil, to reject wrong and to follow the righteousness of God. If you will make that courageous choice, then goodness comes to you. So what choice are you going to make now? Hindi ko alam how you live for 6 days until this time. Ano ang sitwasyon nyo? Ano ang lugar na araw-araw nandun kayo? Sino ang mga nakakasalamuhan nyo? Ano-ano yung mga opportunity sa bawat isa sa inyo to let the light of righteousness shine? Di ko alam. Pero naniniwala ako that God placed you there to bring goodness as you choose His righteousness. And as you add goodness while choosing it, God and His name will be glorified, will be made known. And you, ma-amaze ka na lang.
ma-amaze ka na lang. I remember there is one testimony na nagulat ako. Close friend ko siya, best friend ko siya when I was in college. Nung time na yun yung time na I'm really parang, Lord, I want to offer my life to you. Ito na yun. Nag-resign ako, nag-full-time ako. And she was a friend of mine, interior designer din siya. And during that time, I was, trying to share the gospel sa kanya. Pero matigas pa yung heart niya that time. And I thought, wala na. Minsan na-attend siya ng Bible study, medyo naka-shot. Kasi alam niyo, ang lifestyle of interior designer, talagang medyo surrounded by lifestyle of rich and famous, mga vices and everything. Minsan na-attend naman siya para pagbigyan ako. Medyo naka-shot. Mistisa. Kitang-kita mo, pula-pula ilong. Kitang-kita mo pagka medyo nakainom, no? So, pero andun siya, and I just continue to minister to her. Then nagkahiwalay kami for many, many years. Hindi ko na siya nakikita, hindi ko siya nakakausap, wala na talaga. Hindi nalaman kong, nabalitaan ko lang, nakita ko lang yata, Friendster pa noon, nahiwalay na sila ng silang mag-asawa and everything. And then one day, nandito na po tayo, nagulat ako kasi nahanap niya ako sa Facebook. Tapos nag-PM siya sa akin. Sabi niya, umattend ako ng church. Sabi niya, umattend daw siya ng service. At ito yung tinuro ng pastor tungkol sa parable of the sower. Sabi niya sa akin. And kaya lang kita piniem, kaya lang ako nag-send sa'yo ng message dahil sinabi sa akin ng Panginoon na ipaalam ko sa'yo na isa ka sa magsasaka ng buhay ko. Na yung buhay mo na hindi ko maintindihan noon, ting sasabihin mo yung Panginoon, Panginoon, parang ang dali-dali lang sa'yo. Ngayon, naunawaan ko na. Alam niyo, I was really brought into tears. Hindi ko man nakita kung ano nang nangyari and everything na before dumating sa ganon, na isuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Hindi ko alam yun. Pero hindi ko alam na yung mga little decisions and choices I made to uphold the righteousness of God in my life would cause an impact and would save a soul, which is very close to me. And I will see her again sa August 25. I'm really looking forward to that. Hallelujah. So tayo po lahat ay magsitayo. Alam ko, habang nakikinig kayo sa akin, you're trying to figure out, Lord, paano ba yan? Paano ba to? Pag pumunta ako, pag nandun na ako sa lugar, pagkatapos ng Sunday, mamayang 1 o'clock, uwi na ako, and I will be in a situation again. How, Lord, how would I respond to what you have told me today? Maybe you're asking that because I know it's not an easy thing to do. It's easier said than done. Lalo na pag nasa gitna ka na parang kinakain ka. Na instead of choosing to live a righteous life so that goodness will be added to you, nahirapan kang pumili. Pero again, mga kapatid, I want to remind you, everything has been given to you for the glory and the goodness of God. Everything you need has been given to you to live godly life, to live a righteous life. But you have to make a choice to cooperate. You have to make a choice, a decision, courageous decision. To make a choice. Huwag yung nandun na kayo, doon pa lang kayo magdidesisyon. Kundi dito pa lang, desisyonan nyo na. Lord, I will live for what is good, for what is right, for what is pleasing to your eyes, and not what is pleasing to me or what is pleasing to others, but what glorifies your name. Make a choice today. I will make a choice. Hindi ko kaya kasi I need to cooperate to the work of the Holy Spirit in me as I make that choice. But I will make a choice. Will you make a choice? Will you make a choice?